Magandang araw po sa ating lahat at ito muli ay tayo po'y magpapatuloy sa ating pag-a-analyze at pagre-decode sa tunnel na 'to na binuksan po ng ating ka-TH. At makikita po natin dito yung mga iba't ibang mga marka din po na nakita niya sa sumunod. At ang una po nga niyang ginawa ay vertical. Yun po ay instruction natin. After 3 yards po, meron tayong change direction kaya horizontal tunnel po siya. So vertical and horizontal tunnel. So yun po yung ginawa niya at nasa yung horizontal tunnel ay maabot na po ito ng 2 meters. So mag 2 meters na, more than na pala to. So more than 2 meters na. So ngayon titignan po natin ngayon ang mga sumunod na kakaibang batong nakita po ng ating ka-TH. So ito po yun. Ayan. Yan po yung bato na yan. Mga ganyang itsura. Yan, korting paa. Pero hindi napansin ng ka-TH kung anong position yan. Ano ba ang exact position, kaya hindi natin masasabi kung anong sinasabi niyan. Pero kalimitan yan, ayan, meron pa siyang curve. So ayan, at isa itong nagsasabi rin ng door, may opening. Okay, at mayroon siyang direction. Ito yung tinuturo niya, papunta po doon. Kaso nga lang, siyempre malamang ang position nito, sigurado ako papunta rin pa rin sa horizontal. Okay, yung direction pa rin ng north. Next, yan, kakaibang bato rin po yan. Yan. Yan, may pointer din. So possible kung ito yung kasi yung paa dun sa likod niya, ito yung paa at ito yung korting C. Kung hindi yun ang direction, ito po yung direction. So yun yung mga possible na option po natin at titignan natin at babantayan. Kasi kung ito yung susundan natin na direction at natural, merong mga markers din na makikita tayo. Pero pag yun tinignan natin at ito ay walang itong sa likod, kasi ito yung paa kanina na may letter C. Pag ganon at yun ang sinundan natin ay wala tayong marker na makikita, siyempre ang tamang direction ay ito. So ganun lang po, kasi minsan trial and error po talaga tayo, kasi hindi man talaga tayo yung nagbaon or gumawa ng tunnel or yung naglagay ng mga marka. Pero kasi ang mga Japanese kasi ay ginagamit nila yung pointer, ginagamit nila din ang pointer at ginagamit nila kasi yung paa din na pointer, kasi ngayon dalawa yung option mo. So kung dito at nagukay ka dito at nakita mo wala namang marka or wala namang kakaiba or dead end na, natural, balik ka dun sa ibang marka na nasa likod nito na yung paa at yun ang susundan mo. So ganun lang po yun. So kaya ganun lang po ang pag-analyze minsan. At ngayon po, at titignan po natin yung mga video na kinunan po ng ating ka-TH sa pag-tunnel niya horizontal. Ayan. Yan, isang marka po at nagtuturo ng isang direksyon. Pag ganun, isang arrowhead. Pag ganun. And then, yan yung pagkakasalansan ng mga bato. Yan. So, at yan yung sliding boulder or mahuhulog na boulder na sinasabi rin yung mga yung marker po na 3 petals na mayroong sliding boulder or booby trap. So yan ang itsura. Yung bato na yan ang delikado. Sinadya talaga yan para sa maghuhukay. Mag-iingat sa booby trap. Yan yung itsura ng mga batong nakuha. Kakaiba siya.
Ayan. Okay. Ayan yung mga bato na yon. Kakaiba. Yan ay nagsasabing container po yan. Yung shape po niyan ay nagsasabing container. So, ibig sabihin yung deposito ay may container. So, ganun talaga yun. Okay. So, yan yung itsura niya pagka binalibaliktad mo na. Yan po yung may marker na container. So, okay. Next. Yan. Yung container, ano kayang laman ng container na yon? So, yan. Sinasabi niya ay gold bars ang laman. So, yan nagsabi na gold bars ang laman. At the same time, box of gold, sabi nila ng rectangle na yan. Next. Okay, yan. Mapansin natin yan yung parang diamond shape na merong naka-emboss sa gitna niya. Yan. Okay. Yan, kailangan naglagay ng kunting suporta kasi parang mahuhulog yung bato. O, yan yung isura ng diamond na may naka-emboss. Okay. Next. Okay, unti-unti yung natatanggal lahat ng mga bato. Yan, parang bots din siya na heart shape. So, yan ay rectangle pa rin na korting D. Deposit. Pwedeng door, pwedeng ano yan, entrance or tawag ito. Ang ibig sabihin po niyan. And then, yan po yung inaantay po nating marker na nagsasabi ng direction na sinasabi nung kanina na change direction. Yung mga marker po na baliktad na C ay yun po yung nagsasabing magbabago ng direction, left side, pababa. At yan na po yung inaantay po natin na marka, yung itong marka na yan. So yung marka na yan, yung nagsasabi na talaga nagko-confirm kung saan tayo change direction. So, yan. So, kailangan talagang pagmasid at maging observant at kailangan tignan maigi. So, yan na side po yung kailangan nating butasan. Okay? Yan po. Butasan yun para doon pumasok dyan banda. So, yun lang po. Maraming salamat po sa panonood at salamat sa Diyos at biyaya po niya.